Zelaya, napatingin ako sa pintuan. It's Aling Rosie. I guess, luto ng pagkain. Let's talk later, Agatha. Please look for my child. Kaga, oo naman oh. No need to mention it. Salamat. Sabi ko bago pinatay ang tawag. Ngumiti ako pagkalabas ng kwarto at nakita si Aling Rosie na nakatingin sa akin. I'm sorry, Aling Rosie. Tinawagan kasi ako ng pamilya ko. Nahihiya akong sabi sa kanya. Ganun ba? Oh, dalhin mo na to kay Dave. Sige po. Tinanggap ko ang tray ng pagkain at tahimik na tinahak ang hagdan papunta sa kwarto ni Dave. Dave? Tawag ko sa kanya pero walang sumasagot. Sinubukan kong buksan ang pintuan at nakabukas na ito kaya pumasok na ako. Madilim ang silid niya. At tanging lampshade lang ang nakabukas. Nakita ko si Dave na nakaupo sa kama at nakatingin sa akin ng diretsyo. Lust is evident in his eyes. Napalunok ako dahil sa mga titig niya sa akin. Tumayo siya at lumapit sa akin habang ako ay nakatayo lang at kinakabahan habang hawak ang tray ng pagkain. Umikot siya sa likod at naramdaman ko na lang ang mainit niyang haplos sa balat ko. You're so annoying, baby. Lagi mo na lang akong hinihindian. Aniya at hinalikan niya ang leeg ko. Ang bawat dampi ng labi niya sa balat ko ay naghahatid ng daan-daang boltahe sa sistema ko. I miss you. I miss your scent. At dumampi sa pisngi ko ang labi niya. Ang hininga na tumatama sa balat ko ay nakakadala. Mahigpit ang hawak ko sa tray. Takot na mabitawan ko ito. I miss your lips. At hinalikan niya ako bigla. Gamit ang kaliwang kamay ay hinawakan niya ang ulo ko para hindi ako makalayo. And the sweet juices between your thighs. Napasinghap ako nang agad na ipinasok ni Dave ang kamay niya sa loob ng palda ko. Don't bite your lips, babe. Moan for me. Anya, pero mas diniinan ko ang pagkagat ng labi ko nang maramdaman na. Ipinasok ni Dave ang dalawa niya sa loob ng t-shirt ko. Pakiramdam ko ay gusto niya nangyayari. Thanks God dahil hindi sabaw ang dala ko. Just some fried. Kung hindi ay baka nagkalat na ito sa sahig niya. I lean my head on his shoulder para sumuporta sa akin. I'm closer. Bulong ko. After some thrust, I came. Hinihingal ako habang kinukuha niya ang dala ko at inakay ako paupo sa kama niya. Bago pa man ako makabawi ng lakas, ay sinunggaban na naman niya ulit ako ng halik. And I can't help myself but to respond. Madali niya natanggal ang damit ko pero bago pa man niya masimulan ang binabalak niya, ay kumatok si Aling Rosie. Shit, halatang bitin na bitin ito. Dave, si Amanda, dinudugo. Nanlaki ang mga mata ko, sinabi ni Aling Rosie. Ang baby, kinabahan ako for the sake of the baby. Dave, go. Ang baby, kailangan madala siya sa ospital. Pagtataboy ko kay Dave. Mukhang naiintindihan niya nangyayari dahil agad rin itong lumabas para puntahan si Amanda. Nagbihis ako agad at sumunod sa kanila. Nakita ko na binuhat ni Dave si Amanda papalabas ng bahay. Aling Rosie, anong nangyari? Tanong ko nang makapasok sa loob si Aling Rosie sa bahay. Pagkatapos alalayan sina Dave at Amanda sa labas. Galing siya sa kwarto ni Dave kanina. Nagmamadali siyang bumaba at bigla na lang dinugo. Ano bang ginawa niyo ni Dave? Balik tanong niya sa akin. Nag-guilty ako bigla. Kahit na hindi ko gusto si Amanda, ay hindi ko pinangarap na may mangyaring masama sa baby. Alam mo, Zelaya, wala ako sa lugar para makialam. Pero sana, pag-isipan mong kinikilos mo. Kilala kong alaga ko. Alam kong wala siyang pakialam kung may masaktan siyang iba kaya sa iyo na lang ako makikiusap. Alam natin na may pagtingin si Amanda kay Dave at kahit hindi pa kumpirmado na si Dave nga ang ama ng bata, iwasan mo muna ito. Bawal ma-stress si Amanda at ipinagkatiwala siya sa akin ng ina ni Dave. Kaya kung maaari, ikaw na lang ang umiwas sa alaga ko hanggang sa maayos maipanganak ang bata. Hindi ko alam sasabihin ko. Hindi ako makapagsalita.
Sa oras na ito, ang tanging nagawa ko lamang ay tumango at umuwi. Mama! Nakangiti kong sinalubong ang anak ko nang makita niya ako. Hinalikan ko siya sa magkabilang pisngi sa kaniyakap. Ako yung naaawa sa kanya. Sobrang magulong sitwasyon ng papa niya ngayon. Hindi ko kayang madamay ang anak ko sa tulo na meron ng ama niya. Humalik sa pisngi ko si Oceani at lumapit sa akin si Agatha na nakataas ang kilay. Ang aga mo yata ngayon, tanong niya. Ngumiti lang ako ng pilit at alam kong alam niya na may hindi magandang nangyari sa araw ko. Ri, Ino deserves everything. Kumpleto kami ngayon sa bahay. Nandito sila lahat dahil mag-overnight si Agatha kasamang anak niya dito, kaya dito na lang din sila matutulog. Everything, including Dave's name. Sabi pa ni Angie. Ayokong isipin nila na yaman lang ang habol namin kay Dave. Sa nakikita ko sa ina nila Sabina, hindi malabong pag-isipan nila ako ng masama at baka malagay pa sa panganib ang anak ko. Kahit na si Ino is the son of a multi-billionaire. Kung ano man ang yaman meron ng ama niya, ay kanya rin. Dagdag ni Angie habang tahimik lang si Leah sa tabi niya. Alam namin, Zina, kaya mo buhayin ang anak mo. But alam rin namin na nahihirapan ka na. Let's be practical here. Alam namin na ang kinikita mo ay kulang para sa inyo ng anak mo at sa pag-aaral mo. Natahimik ako dahil totoo lahat ng sinabi nila. Ang bahay na tinitirhan namin ngayon ng anak ko ay bahay ni Pauline at pinatira lang kami ng libre. May kinikita ako sa online job ko pero alam kong kulang pa rin yun. Lalo na ngayon na lumalaki ang anak ko at lumalaki rin ang gastusin namin sa bahay. Kung natatakot ka na hindi tanggapin ni Dave ang bata, huwag kang mag-alala, ilalayo natin siya sa kanya. Desididong sabi ni Agatha. Pero hindi nga patanggap. Tila may ibang pinupunto si Leah. If I know na may namamagitan na sa inyo. Dagdag pa nito. He's a good person, Z. Napatingin kaming lahat kay Paulina, nakikinig lang kanina. I met him once. Kaibigan siya ni Diego. Diego? Yung ex niya? May charity sila para sa mga batang nasa ampunan. Isa si Dave sa major supporter ng 20 bahay ampunan dito sa Pinas. Bakit alam mo yan? Tanong ni Leah. Sinama ako ni Diego once sa bahay ampunan with Dave and nakwento niya sa akin kaya alam ko lahat. Sagot niya. Yeah, mabait si Dave. Alam ko yun base sa pinapakita niya sa amin ni Aling Rosie. At close siya sa kapatid niyang si Sabina. Wala akong problema doon. Ang ikinabahala ko lang ay alam kong hindi pa siya handang magkaanak. Hindi ako sigurado na tatanggapin niya si Ino oras na sabihin ko sa kanya lahat. Alam ko yun, pero masyadong magulo sa bahay niya. Lalo na ngayon na pinaniniwala ng ina nila na apo niyang dinadalang anak ni Amanda. Kahit nga ako, hindi sigurado kung hindi nga ba anak ni Dave yung bata sa sinapupunan o sadyang tinatakbuhan nilang responsibilidad niya. Mahabang sabi ko sa kanila, yung buhay niyo parang pelikula. Hindi ko alam kung sinong leading lady ni Dave. Ikaw ba o si Amanda? Sabi naman ni Angie. Basta, for me lang Dapat mo sabihin kay Dave ang lahat si. Sabi ni Agatha. Anyway, sama ka sa akin? Tanong niya. Saan ka pupunta? Tanong ni Leah. Sa BHB Club. Pupuntahan kong asawa ko. Sagot niya. Pass. Sabi ni Pauline. Ako rin pass. Dugtong ni Angie. Si Zelaya na lang ang isama mo. Sabi pa ni Leah. Walang maiiwan kay Ino dito. Sabi ko sa kanila. Para namang wala kami dito. Sige na, sumama ka na kay Agatha para makapag-relax ka sandali. Napabuntong hininga na lang ako at pumayag na rin. Siguro, I need to unwind sometimes. Papunta na kami sa nasabing club. Si Agatha nagmamaneho at tahimik lang ako habang nakatingin sa labas. Papasok ka ba bukas? Tanong ni Agatha. Hindi ko alam.
Para sa sinabi ni Aling Rosie ay nagilty ako bigla. I don't know. Huwag mo nang isipin yon. Mabuti pa, mag-girl banding tayong dalawa mamaya. Nakarating kami sa BHB Club and as usual, maingay. Dahil may VIP pass yata ang kaibigan ko, tumiretso kami sa taas kung saan puro mayayaman lang ang makikita. Puntahan muna natin ang asawa ko rin and then let's have some fun later. Sabi ni Agatha sa akin. Pumasok kami sa office ni Akael. I forgot to mention na si Akael na husband ni Agatha ang nagmamay-ari ng BHP Club na ito. Pwede bang sa baba na lang kita hintayin eh? I forgot to mention also na I used to call her A than Agatha. Kami lahat, tawag namin sa kanya ay A. Okay, hintayin mo ako sa baba. Sabi niya. Tumango naman ako. Bumaba ako at pumunta sa single-seated area. Gusto ko mapag-isa. I told the bartender that I want tequila. Just want to have fun tonight. I want to gather all my thoughts and decide for the right thing to do. Nakailang shot na ako nang may tumabi sa akin. Hindi na ako nag-abala na tignan kung sino. Pero pamilyar sa akin ang amoy niya. Baka nagkataon lang. Besides, nasa ospital siya ngayon with Amanda. Another one please. Sabi ko sa bartender. That's enough. Sabi ng katabi ko and he sounded like Dave. It's funny. Bakit naririnig ko siya? I'm crazy. First may tequila? Tanong ko sa bartender nang makita na nakatingin lang ito sa akin. Huwag mo nang bigyan. Rinig kong sabi ng katabi ko kaya nakasimangot na binalingan ko ito ng tingin. Hey, bakit mo ako pinapakailaman? Pag-alma ko sana pero napatigil nang makita ang seryosong mukha ni Dave na nakatingin sa akin. Bakit siya nandito? Bakit ka nandito? Tanong ko sa kanya. Because you're here. You shouldn't be here. Nandun ka dapat sa tabi ni Amanda. Inaalagaan mo dapat ang mag-ina mo. Hindi ko maitago ang tabang sa boses ko. Masyado akong bitter para magkunwaring okay lang ako. First of all, ang unfair nila sa part ng anak ko pero hindi ko dapat sila sisihin dahil hindi ko naman sinabi agad. Are you jealous? Tanong niya. Jealous? Who? Me? No. Yes. Hindi. Ang unfair mo lang. Your baby with her na alagaan mo. How about me? How about? I stop na ma-realize ko ang sinasabi ko. I'm leaving. Sabi ko pero pinigilan niya ako. Are you pregnant? Napahinto ako sa sinabi niya. What? Ako, buntis? What? Of course not. Iinom ba ako ng alak kung buntis ako? Huwag mo nang isipin ang sinabi ko. I'm just drunk. Sabi ko at tumayo. Ba't ang tagal ni Agatha? Dinidiligan ba ni Akael? Where are you going? You're drunk. I'm going home, sir. Sabi ko at inirapan siya. Come on, ihahatid na kita. Pagpilit niya. No, kaya kong sarili ko. Sabi ko sa kanya. Baby, you're so stubborn. Halika na. Sabi pa niya. Baby mong mukha mo. Magre-resign na ako. Sabi ko at nakita ko sa mga mata niya ang pagdaan ng gulat at halatang hindi nagustuhan ang sinabi ko. What? I'm going to resign. Sabi ko ulit dahil parang hindi niya narinig or more likely ayaw niyang tanggapin. Kahit nakainom ako, alam kong ginagawa ko. No, hindi ako papayag. Sabi pa niya at hinigit ang kamay ko palabas ng club. Sinubukan kong bawin ito pero mas hinigpitan niya lang lalo ang paghawak sa kamay ko. Let me go, Dave. Sabi ko dito. No, if I let you go, tuluyan ka nang mawawala sa akin. And correction, babe. Hindi ko ang anak ang bata sa sinapupunan ni Amanda. I don't care. Ang akin lang, tanggapin mong anak natin oras na malaman mo tungkol sa kanya. Take me home. Sabi ko sa kanya. You come with me. Where? Nagtatakang tanong ko. To my island. No, hindi pwede. Hahanapin ako ng anak ko.
I can't. Hindi ako sasama sa'yo. It's decided, babe. You'll come with me whether you like it or not. Agad kong naramdaman ang labi niya sa labi ko at huli na nang makareact ako dahil may panyo siyang tinakip sa ilong ko pagkatapos akong halikan. Sleep well, babe. Last thing I heard before everything's went black. Nagising ako na nasa tabi ni Dave. Nakayakap siya sa akin at nakasiksik ang ulo niya sa bandang dibdib ko. Sinubukan kong kumilos pero mas sumigpit lang ang yakap nito sa akin. Naalala ko bigla si Agatha kaya agad kong hinanap ang gamit ko at nakitang nasa ibabaw ng table nakapatong ang cellphone ko. Pinilit kong abutin ito at nang nakuha ko na ay binuksan ko agad ang message box. Nakita ko ang message ni Agatha kagabi. Tinanong ako kung nasan ako but may reply na ito. I'm Dave. She's with me and she's safe. Reply ni Dave sa kaibigan ko. Talaga ba? Sige, ingatan mong kaibigan namin. Okay lang kahit hindi mo na iuwi yan. Ingat. Reply ni Agatha. Napasimangot ako sa nabasa. Parang pinamigay na ako ng kaibigan ko. I'm so touched. Note the sarcasm please. Good morning, babe. Napatingin ako kay Dave na mukhang antok na antok pa at masumiksik pa sa akin. Nasaan tayo, Dave? Island. Inaantok na sagot niya. Bakit mo ko dinala dito? Tanong ko. To have time alone with you. Sagot niya habang nakapikit pa rin. Pero bakit dito? Isa pa. Hindi ako natuloy ang sasabihin ko nang halikan niya ako. Malalim at mapaghanap. Napahawak ako sa batok niya at mas lalo pa niyang diniinan. At mas nilaliman ang pinagsaluhan naming halik. Just focus on me, babe. Stop asking questions. Nakasimangot na Anya. Sandali ako napatitig sa mukha niya dahil ngayon ko lang mas na-realize na hindi nakuha ng anak namin ang mata niya. Yung mga mata niya ay golden brown. It's so attractive and beautiful. My eyes is black at naman na yun ni Ino. Matangos ang ilong at ang perpekto ng pagkahulma sa mukha niya. Salamat pala that night na hindi ako biniro ng mga mata ko. Thanks to his genes, sobrang gwapo ng anak ko. Babe, I'm hungry. Mapula ang mga labi niya. Natural lang, nakakatakam. Babe, let's eat. Alam kong gwapo ko but I'm really hungry. I didn't eat last night. Why? Hinanap kita. Pagka-uwi galing ospital, nakauwi ka na daw. And pinuntahan ko yung address sa resume mo but ibang address yun. Kumunot ang noo at halatang maraming tanong ang gustong itanong sa akin. Supposed to be, kakabahan na ako ngayon. But wala akong maramdaman kahit na ano. I think I'm ready. Sasabihin ko na lahat. I should ask some help to Akael, my friend, but I saw you in his club. I'm confused. Hindi sa ina-underestimate kita pero that club, it's costly. Not to mention na nakailang shot ka na ng tequila. Compare sa sinusweldo mo sa akin, I think kukulangin yun. Sabi pa niya. Seryosong boses nito at nakatingin sa ceiling. Parang investigador na pinagtatagpi-tagpi ang lahat. You're indeed mysterious to me. Zelaya ba talagang pangalan mo? Pinaglalaroan mo ba ako? Bakit ka pumasok bilang katulong ko? Dagdag pa niya. Ilan lang yan sa mga tanong ko when I found out na ibang address mo kahapon. Na hindi totoo yung nilagay na address sa resume mo. I should be mad at you. But when I saw you in the club, I can't help myself but to own you. I want you. All of you. So I said to myself, baka may reason ka. I can feel it na hindi ka masamang tao. So, I trust you. Hindi ko mapigilang hindi maging emosyonal sa sinabi niya. Hindi ko ina-expect to. Hindi ko mapigilan ang pagtulo ng luha ko. Yumakap ako sa kanya. Naramdaman ko ang bahagyang paghalik niya sa ulo ko. Thank you, Dave. And I'm sorry. Sabi ko. It's okay, babe. I'll wait. Kung ano man ang rason mo, hihintayin kung sasabihin mo sa akin. I will gamble with you. Anya, this is indeed an island. I thought may mababago sa pakikitungo niya sa akin but I was wrong. Mas naging kampante ako sa kanya.
Get that one, Dave. Sambit ko habang nakatingala sa kanya na kumukuha ng buko. Where's the babe? Napairap ako ulit dahil sa pagkabose nito. Fine. Get that one, babe. Ulit ko sa sinabi ko kanina kahit nagmumukha akong tanga. Pinilit kong sumimangot pero hindi ko nagawa dahil mahirap kalabanin ang saya sa dibdib ko. Marami-rami rin na nakuha ni Dave ng buko bago ito bumaba. Tinulungan ko siyang tanggalin ng mga dumi na kumapit sa katawan niya. Pinunasan ko rin ang pawis niya at nakatayo lang siya habang nakatingin sa akin ng nakangiti. Bakit ka nakangiti? Natatawang tanong ko. You're pretty and I like you. Napahinto ako sandali at napatingin sa kanya. Para kang sira. Natatawang sabi ko kahit ang totoo ay kinikilig ako. Tara na, dalhin mo yan, gagawa tayo ng buko salad. Sabi ko dahil may nakita akong ingredients sa ref kanina para sa buko salad. Napakasimple lang ng lahat sa amin ngayon. Walang Amanda. Mas gusto ko ang ganito. Masaya at napakasimple. Babe, wanna come with me? Saan? Naguguluhan kong tanong habang nilalantakan ng banana fries na niluto ko kanina. Fishing. Fishing? Gusto kong sumama. Gusto ko matry mga isda. Yes, please. Excited na sabi ko. Natawa siya at lumapit sa akin. You like it? Tumango ko. Tumingin ako sa mga mata niya at nakatingin siya sa akin na puno ng pagmamahal. Is it true? Or am I assuming things again? Hinalikan niya ako sa noo at napapikit ako habang ninanamnam ang init niyang halik. Alright, get your things na balak mong dalhin. Anya. Food. Magdadala ako ng foods. Sabi ko. Okay, hintayin kita dito. Excited na tumalikod ako para kumuha ng pagkain nang biglang tumawag si Pauline. Tumigil ako para sagutin ang tawag. Go home, Zelaya! Sabi niya, kinabahan ako bigla. Pakiramdam ko ay may hindi magandang nangyayari. Why? May nangyari ba? Tanong ko. Isinugod namin si Ino sa ospital. Sabi niya at bigla na lang ang kumabog ang dibdib ko ng malakas. Tumingin ako kay Dave. Kita sa mukha nito ang pag-alala. May sinasabi siya pero hindi ko marinig. Ang isip ko ay nandun sa anak ko. Dave, take me home. Sabi ko. Why? Bakit namumutla ka? Please, take me home. Nagsimula ng tumulo ang mga luha ko. Narinig ko siyang nagmura pero hindi ko na pinansin. Agad kong hinanap ang bag ko. Gusto ko nang lumipad papunta sa ospital. Papunta sa anak ko. Answer me, Zelaya. Bakit? Bakit bigla kang nag-aya umuwi? At saka bakit ka umiiyak? My son. Dave, my son needs me. Sinugod siya sa ospital. Kailangan ko siyang puntahan. Sabi ko habang umiiyak. Hindi alintan ng kabayaran ng mga sinasabi ko ngayon. Ang importante sa akin ay ang anak ko. You have what? Tila nagulat siya sa sinabi ko. I'll answer everything later but please take me home. Kailangan ako ng anak ko, Dave. Nagmamakaawang sabi ko sa kanya. Hindi ko na alam ang sasabihin ko. Hindi ko na rin siya makita dahil sa mga luha sa mga mata ko. Okay, let's go. Anya sa mahinang boses. Nang mahimasmasan ako ay tahimik lang kaming dalawa. Nakasakay kami sa private jet niya at ngayon ay pababa na. Wala na akong pakialam sa susunod na mangyari. First time madala ng anak ko sa ospital kaya kinakabahan ako. Naka-receive ako ng text from Pauline na kailangan kong kumuha ng mga damit ni Ino sa bahay kaya nagpahatid ako kay Dave sa bahay namin. Tahimik pa rin siya at hindi ko alam ang tumatakbo sa isipan niya. Tsaka ako na siya poproblemahin pag maayos ng kalagayan ng anak ko. Dito lang ako, Dave. Thank you. Madilim ang mukha nito. Tumango siya at agad na pinaharurot ang sasakyan paalis. Hindi man lang nagpaalam.
Parang may kurot sa puso ko dahil doon. Gusto ko sanang sabihin na ang lahat pero alam kong kukulangin ako sa oras at mas dapat na unahin ko ang anak ko. Agad na inasikaso ko ang mga damit ng anak ko at agad na nagtungo ng ospital. Anong nangyari? Tanong ko pagkarating ko ng ospital. Hinihintay pa namin ang findings ng Dr. Z. Sabi ni Leah na seryosong nakatingin sa akin. Kanina kasing madaling araw, inapoy ng lagnat ang bata. Akala ko sinat lang pero tumaas ito kanina kaya dinala na namin sa ospital. Sabi ni Pauline, kasalanan ko to eh. Kung ano-anong pinagagagawa ko. Napapabayaan ko ng anak ko. Calm down, Z. Magiging maayos ang lahat. Sabi ni Angie. Nasaan si Dave? Tanong ni Leah. Hindi ko alam. I think he's mad. Alam na niya na may anak ako. Where is he? Nagtatakang tanong ni Angie. Hindi niya alam na siyang ama. I think nami-misinterpret niya lahat ngayon. I will explain everything to him kapag ayos na si Ino. Sabi ko, hindi ko alam kung kakausapin pa ako ni Dave. Hindi ko alam kung anong tumatakbo sa isipan niya ngayon. What matters to me now ay ang paggaling ng anak ko. Tumayo ko na lumabas ang doktor. Agad ko siyang sinalubong. Who's the mother of the child? Tanong niya. Ako, Doc. Sabi ko. Kumusta ang anak ko? Anong nangyari? Pahabol na tanong ko sa kanya. Calm down, Mrs. May dengue ang anak mo. Mabuti na lang at nadala niyo siya agad dito. What? Paano magkakadengue ang anak ko? I always make sure na walang mababahayan ng lamok sa bahay. I think doon sa zoo nang pinasyal sila ni Agatha kahapon. Sabi ni Angie. Thank you, Doc. Please, huwag niyong pabayaan ang anak ko. Nagmamakaawang sabi ko. No worry, it's my job. Hindi ko pababayaan ang anak mo. Be ready in case na may urgent na kakailanganin para sa bata. Excuse me, bibisitahin ko muna yung iba kong pasyente. Sabi niya. Sige po, Doc. What if needed ng blood donor? Don't tell me, papupuntahin mo dito si Dave Zelaya. Sabi ni Leah. She looks concerned. Hindi ko alam kung bakit. Kung kailangan, oo. Sagot ko. Dahil type A ako samantalang negative AB si Ino at alam kong pareho ng dugo nito ang papa niya. Kung kailangan ng anak ko ang dugo ng papa niya, in case lang naman, then gagawin ko. Hindi ko mapigilan ang galit ko. Gusto ko siyang tanungin pero nang makita siya kanina na namumutla at umiiyak, nataranta ako. I can't even find the right words to say. Only to find out na may anak siya. May anak siya at hindi ko alam. It hurts dahil pakiramdam ko nagsinungaling siya. Madami na siyang itinago sa akin pati na ang pagkatao niya and now this, I felt betrayed. Gusto kong malaman pero hindi ko kayang pilitin siya kung hindi pa niya kayang sabihin lahat. Noon pa man, hindi ko alam kung may boyfriend siya o wala. Ang plano ko ay agawin siya sa nobyo niya kung meron man pero yung sa part na may anak siya ay hindi ko alam. Sino ang ama ng bata? Yung nobyo na hindi sinasabi sa akin? Or sa ex niya? Bakit hindi niya sinabi sa akin ng lahat na may anak siya? Is it hard for her to tell me everything? Wala ba akong halaga sa kanya? Wala lang ba sa kanya ang lahat sa amin? Pinaglalaroon lang ba niya ako? This is so gay but dumb. Masyadong masakit. What's the matter, bro? Dumating si Diego kasama si Akael. They are my friends. Woman? Amanda? Tanong ni Akael. Wala na kami ni Amanda. Buliyaw ko sa kanya. Bakit ba lagi may Amanda sa lahat ng problema ko? She's not my girlfriend anymore. It's been years nang huli nga kaming nagkita. Sinubukan ko nang kausapin si Mami regarding sa pagpapatira niya kay Amanda sa bahay and for the sake of our family name, kailangang itago daw ang involvement ko sa pagdadalang tao niya. Like, I fucking care. Kahit ipalanda ka niya.